Hello po, magandang gabi po sa mga kababayan natin sa Canada at happy post Thanksgiving po sa mga kababayan natin dito sa Estados Unidos. Ako po si Engelbert Renada, isa po akong doktor na nakabase sa Amerika, sa Estados Unidos. Nag-aral po ako ng kolehiyo dito, nagtapos din ng medisina. Nagtapos po ako sa Virginia College of Osteopathic Medicine sa Virginia. 15 taon na po akong napapractice ng medicine. At nag-specialize po ako sa internal medicine / hospital medicine. Nagpo-practice din po ako ng critical care, obesity medicine, and health and wellness. Matagal ko na pong gustong gawin ito noong pang kasagsagan ng pandemya. Kaya lang at that time, I have so much responsibilities at nasa military pa po ako noon. Ngayon, retirado na ako at less ng obligasyon ko, kaya ako naisipang gawin ito. Ang goal ng channel na ito ay para makatulong at ma-educate at mapalawak ang kaalaman ng mga kababayan natin about Western healthcare at ang medisina dito sa North America. Hindi ako kagaya dito sa Pilipinas. Okay? Ang caveat lang po is that ang channel na ito ay hindi po konsultasyon or recommendation sa pag-diagnose, pag-treat o pag-cure ng mga sickness. Kung meron pa kayong inaalam na hindi magandang karamdaman at or kung meron man kayong matutunan down the road sa mga future videos natin na gusto nyo i-implement sa health and wellness ninyo, ay dapat nyo pong ikonsulta sa inyong specialista o yung primary care provider ninyo. So, umpisahan po na natin ang healthcare dito sa Amerika. Dito, meron pong 4 na hierarchy. Kagaya din po sa Canada. 1, yung primary care. Yun po yung you have to go and see your primary care doctor every 3 to 4 months. Okay. Second, yung secondary hospital. Pag nagkasakit ka, you go to a hospital. Usually, mga rural hospital po sila. Community hospital, kagaya ng pinapasukan ko dito ngayon sa North Dakota. Third is tertiary hospital. Yun po yung mga academic center, teaching hospitals, marami po mga specialists. And then yung last po, yun po yung quaternary, yun po yung mga highly specialized na nag-conduct po sila ng mga rare and risky procedure like brain surgery, yung mga organ transplants, kagaya ng UCSF sa California, at sa mga iba pang world-class facilities just like, Johns Hopkins, Harvard, Cornell, and etc. Doon din po madalas pumupunta yung mga foreign dignitaries at sa mga mayayaman na ibang bansa para magpagamot. Ang kinaibahan po ng healthcare dito sa Estados Unidos at Canada ay yung access po. Pareho pong world-class. Mas mahal nga lang dito sa Amerika kasi maraming options. Merong mga private insurance at saka merong tinatawag na out-of-pocket cost. Sa Canada, universal, kaya kung hindi medical needed, hindi po nila binabump yung procedure mo. Naka-line ka na po at saka you have to wait. Dito po sa Estados Unidos, you can pay for private or mix po, nakasama ang Medicare and Medicaid. Ang Medicare po is federal, ang Medicaid po are state. Yun po yung mga mahihirap o yung mga disabled. Primarily po yun yung mga insurance nila. At saka yung mga mayayaman, out of pocket. So hanggang doon na lang po muna tayo. And pagsamahan niyo po ako sa paglago ng ating channel, at kung malaki-laki na tayo down the road, hopefully we can start a chat and at the same time baka podcast para mas direct message po ninyo ako, mas matanong po ninyo kung meron kayong hindi naintindihan about your healthcare or kung ano ang mga diagnosis na that you guys have. So hanggang dito lang po muna. Until next time. Good night po.